Hanggang ngayon, mainit pa rin po nilang pinagdedebatihan kung sino ba talaga ang tunay at lehitimong Senate President ng Senado. Dahil nga nagkaroon ng quorum na ginawa itong mga BBM senators nung lumipat itong si Chis Escudero, at ngayon ay meron ng 12 rin yung grupo naman ni Cayetano, pero dahil nga si Senator Bato nagtatago, tapos si Jinggoy nakakulong ngayon. So technically, 10 lang yung present doon sa majority block ni Cayetano. Kaya ang pinalalabas nila ngayon, ang majority is yung BBM senators na nandito sa Gatchalian block. Ngayon dito nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit sinasabi niya na siya pa rin ang lehitimong Senate President. At meron naman siya pinagbabatayan, kaya inilalaban niya yung kanyang posisyon. So ito, panoorin po natin itong paglilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano at ano yung kanyang mga hakbang para, alam nyo, mapahupa yung tensyon, dahil ang naiipit nga rito sa gulo sa Senado, hindi lang yung tayong mga mamamayan, kundi na rin yung mga empleyado ng Senado, dahil nga sila yung mas nando sa gitna mismo, dahil sila yung mga nagtatrabaho sa loob ng Senate President, yung buluwagan mismo sa building. Sila yung mas naiipit dahil hindi nila alam kung sino yung susundin nila sa dalawa. So ito, panoorin po natin itong paglilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano at ang kanyang mga plano para maayos na yung gulong ito. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. If you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear, ha. Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan yan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug, and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turnover na lang. So I really want to avoid, sa dami ng problema ng ating bansa, that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo, for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law, or it is not morally wrong. That's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma, para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa. Why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had a hearing kanina, and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto, na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang, and
now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our Ay, grabe, generation. Diba? The biggest cover up. Naku po, patay tayo dyan. Di ba? The biggest cover up. Kasi alam mo ha, pinanood ko yung Blue Ribbon hearing. Hindi ba, binago na pala nila, hindi na Blue Ribbon hearing. Ginawa na lang nilang meeting. Kasi alam mo kung ba't nila ginagawang ganun? Alam kasi nilang mali eh. Mali talaga eh. Mali talaga yung nangyari. Alam nila, aminado na sila eh. Ang hirap nilang ipagpilitan yung mali. Mahirap, Brad. Di kaya yan. O, di ba? Kaya naging meeting na lang. Kanina, hindi na siya hearing. Ang lupit. And, kesa nahanapin yung may sala, yung flood control, controversy, o yung mastermind ng flood control, kesa na yun ang hanapin, alam mo ginawa? Hinanap nila ng butas yung 18 Marines o yung 18 na soldiers, pinaglalait lang nila doon sa Blue Ribbon. Kaya sa meeting nila. Grabe. Sabi ko nga. Ewan ko if they're blinded by I really do not know. Pero habang sila ay gumagalaw ng gumagalaw, nakikita ng mistake ng tao. Nakikita eh. Nakikita lalo ng tao na mali na yung ginagawa nila. Mantakin mo, ang target na nila ngayon yung 18 Marines ang tarantado. 18 Marines ang gago. Yun na ngayon ang target nila eh. Hindi na, kung sino ba talaga nagnakaw sa bayan natin. Ang lupit eh. So, ganun lang kasimple. Kaya nga, kung titingnan nyo yung naging flow nung investigasyon o hearing na ginawa nga ng Blue Ribbon Committee, sabihin natin Blue Ribbon Committee rin yung ginawa nila Erwin Tulfo sa ginawang hearing nila Marcoleta, makikita mo kung sino ba talaga yung hinahanap, kung sino yung magnanakaw. Doon sa hearing ni Marcoleta, talagang tinutumbok nila kung sino-sino yung mga nadalan ng mga maleta. Kasi hindi may pagkakaila eh. Yung mga nag-deliver, sila mismo yung nagkikwento kung kani-kanino nila i-deliver. At yun, nagiging kumbaga, sumusunod dun sa kwento ni Sergeant Orly Gutesa. Kasi siya yung una di ba, naglabas ng kwento na yan na nagdi-deliver nga sila ng pera sa mga politiko. Particular nga rito kay Martin Romualdez, dito kay Bongbong Marcos, pati na rin doon sa anak ni Sandro Marcos. At yun naman, ipinatotohanan din naman ni Saldico. Naglabas siya ng mga video na sinasabi nga niya na yun ay inutos sa kanya ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. So, paano pa nila pasisinungalingan yung kwento na sinasabi ng mga dating security aide ni Saldico? Sinasabi nila wala raw persons on information yung mga ex-marine, puro hearsay lang daw yung mga pinagsasabi nila. Paano naging hearsay yun? Kasama nga sila doon sa mga nagdi-deliver. May mga binibitawan silang pangalan ng mga tao, may mga lugar silang sinasabi. Pero yung ginawa naman dito sa hearing ng Blue Ribbon ni Erwin Tulfo, imbes na ang talakayin nila kung totoo ba yung mga pinagdeliveran nila, ang ginawa nila naging consultative meeting kung saan ginigiba nila yung statement nung 18 security aide ni Saldico. Kung tutusin mo, ano ba yung pinaka bottom line nung gulo dito sa bansa natin, di ba? Korupsyon. At ang korupsyon, ang pinakamalaki nga daw diyan, itong flood control sa under dito kay Bongbong Marcos. Pero bakit parang tinabunan na nila yon at napunta ngayon dito sa mga 18 Marines? Bilang naman yung pinaka bottom line na dapat tumbukin kung sino yung pinaka mastermind. Nang sa ganun, may ipakulong natin kasi naipakulong nga nila si Ramon Bong Revilla Jr., naipakulong nila si Jingo Estrada. Ang tanong, sila ba yung pinaka mastermind ng itong flood control?
hindi naman makakakilos yung mga yan kung hindi pipirmahan ng presidente yung national budget. At doon sa national budget, doon hinuhugot yung mga nanakawin nila. Kaya nga kitang-kita na ngayon dito sa ginawa nilang hearing na to, nakita ng taong bayan kung sino ba talaga yung nagmamalasakit sa ating bansa para tumbukin kung sino yung mga nagnanakaw sa ating bansa. Pero nakakasama lang ng loob yung pinagkatiwalaan ng mga kababayan natin, particular itong Tulfo Brothers, na ang tapang-tapang nila sa kanilang mga radio station na banatan yung mga corrupt officials, especially pag mga police, di ba, mga uniform personnel, yung mga ahensya ng gobyerno, talagang wagas na wagas. Kaya nga sila inilagay dyan bilang senador dahil naisip o naramdaman o nabudol na rin, malamang nabudol na rin ang nangyari dyan. Nakakala ng marami na sila na yung tatapos nga o isa sila sa mga tutulong para gibain yung korupsyon sa bansa. Pero ang nangyari ngayon, parang kinain sila ng sistema at sila na rin yung isa sa mga isa na sila dun sa mga nagtatakip sa katotohanan na ang presidente natin ang isa sa pinaka konsentidor na gumawa ng kapalpakan sa pagnanakaw ng pera. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.